Merry Christmas and Happy New Year to my family in Bohol, especially to my angels, Angel Vance Clifford, and Dan Angelo. Merry Christmas Pilipinas! Ada po OFW ng Hong Kong. Binabati ko lahat ng kaibigan ko dyan sa Mindanao, sa pamilya ko, sa Pulangco family, Porpayas family, Iscartin family, Balaba family. Sa papa at mama ko. Advance Merry Christmas and a Happy New Year to all. Love you! Ngayong Pasko, sana mag-enjoy kayo kahit wala man ako dyan. Sa aking anak na si Hugo, anak ko, Merry Christmas sa'yo. At masaganang bagong taon kahit hindi man ako makauwi. Nandito pa rin ako para sa'yo, mahal na mahal kita. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at mawala man lahat-lahat sa akin o mawala man lahat-lahat. Ma, dito ka na lang po. Basta nandyan lang siya para sa akin at nandyan ako para sa kanya. Yun ang importante sa buhay namin. Huwag ka nang umalis kasi nahihirapan na po ako. Ang sakripisyo ng isang ina o ama na malayo sa pamilya, malayo sa anak ay napakahirap. sa araw ng Pasko. Ilang tulog na lang at Pasko na mga kapuso at panahon na naman ng mga family reunion. Dagsa ang mga balikbayan para makapiling ang mga mahal nila sa buhay. Mula Hong Kong hanggang Maynila, isang espesyal na episode po ang handog ng Wish Ko Lang. Ito po ang kwento ni Nova, isang OFW sa Hong Kong na tulad ng marami nating OFW, ang tanging hiling ay ang makapiling ang kanyang pamilya ngayong Pasko. Matupad kaya ang Christmas wish niya? Isa ang Hong Kong sa mga bansang malapit sa puso ng Wish Ko Lang. Mula sa samahan ng mga kababayan nating OFW rito, ilang kwento na rin ang naitampok noon na naghatid ng inspirasyon at saya sa marami. At si Diana Zubiri ay iisa. Oo, si Diana Zubiri. Oo nga, nakapustiso. Mama! Excited na. Halika, ano pang hinihintay natin? Punta na natin, ha? Okay. At ngayon, handog po namin ang kwento ng isang ina na tulad nila, iisang bagay ang inaasam ngayong Pasko. Siyam na taon nang nagtatrabaho bilang domestic helper o DH si Nova rito sa Hong Kong. Pagwawalis, pagwa-vacuum, pagpupunas, paglalaba, at kung ano-ano pa. Dahil sa isa akong single mother, mahirap para sa akin na i-shoulder lahat ng mga pangangailangan, lalo at noong mga panahong nagtatrabaho ako sa Pilipinas, hindi gaanong kataasan ang sahod. Nagpapagatas, umuupa ng bahay. At saka gusto kong magsimula ng panibagong buhay kasama lang ang aking anak dahil naghiwalay kami ng kanyang ama. Magdadalawang taon lang daw noon ang kaisa-isang anak ni Nova na si Hugo nang magpasya si Nova na mag-abroad. Kung tutuusin, buo sana ang pamilya nila. Ngunit nang nagkaroon ng ibang karelasyon ang ama ni Hugo, naiwan ang mag-ina. Hanggang sa kinailangan na ni Novang makipagsapalaran sa Hong Kong. Well, Nova has been working with us for actually since Amelia was a baby. So, Amelia, how old are you now? 5. 5.5. So, Nova's been with us for about 5 years, and she has been amazing. The moment that we met her, we realized that she was the one that we wanted to be with our family. She was so kind, so caring, and she just has a natural way with kids. So we're very grateful that Nova has been with us all this time. I don't know what we would do without her.
Ang sakripisyo ng isang ina o ama na malayo sa pamilya, malayo sa anak ay napakahirap. Yun yung hirap na hindi alam ng iba. Nag-aalaga kami ng ibang bata, pero ang aming mga anak hindi namin maalagaan. Masakit mang isipin, mas nasubaybayan ang hipag niya na si Lonnie at kuyang si Sonny ang paglaki ng anak niyang si Hugo. Nung nagbabalak pumunta sa abroad si Nova, mama ni Hugo, sabi niya kasi, ipaalaga na lang sa kapitbahay. Pero sabi ko, mo na lang sa akin, ako na lang mag-alaga ako sa kanya. Kaya yun, napunta sa amin si Hugo. Pero hindi rin maiwasan ni Hugo na maramdaman ng lungkot at pangungulila sa mama niya. Sobrang lungkot ko po. Kasi kapag sa Pasko wala siya, yung mga ibang kamag-anak ko yung kasama ko, hindi siya. Parang may bigat po sa damdamin ko na bakit wala siya, bakit hindi siya pumupunta, hindi niya parang sinasamahan ako sa mga okasyon. At kung nasasaktan ng anak, doble ang sakit at hirap na nararamdaman ng ina. Lalo na nung panahong nagkasakit daw si Hugo at wala sa Pilipinas si Nova. Nadingge siya, yun yung time na hindi ko alam kung kaya kong mabuhay. Kung mawawala ang anak ko. Sabi ko, pagsisisihan ko lahat kung bakit lumayo ako sa anak ko. Kaya kong harapin ang hirap. Basta hindi lang siya mawawala sa akin. Pero sa awa ng Diyos, binigyan niya ng panalangin ko na sana gumaling ang anak ko. Kaya malayo man, tulay ng mag-ina ang mga mensahe sa text at chat araw-araw. Palagi yang nag-I love you, palagi yang nagtitext sa akin na, Mama, miss na kita, mahal na mahal kita, mag-ingat ka palagi. At saka, palagi niya akong tinitext araw-araw kung ano yung mga nangyayari sa school, kung ano yung mga achievements niya. Alam ko na matured na siya ngayon dahil sa mga pag-uusap namin o kaya sa mga desisyon niya sa buhay. Iniingatan nila na mapanatili ang pagiging totoo sa saloobin ng bawat isa. Tulad na lang ng panahong may ipinagtapat si Hugo sa ina. Nakikita nila na yung anak ko parang iba ang kilos at saka tinatanong nila kung siya ba ay babae o lalaki. Ang palagi na daw sinasagot is half-half. Halagi dito. Halaguli ka. Thank you. And then may isang time na nagpadala ako ng shoes ata yun. And then, vinidyo siya ng aking pamangkin na sabi niya, sorry, bali na ka bakla. Sorry, mama ha, kung magiging bakla ako. Sabi niya, so, nabigla ako nung time na yon. Pero at the same time, sabi ko, kung ano ang gusto niya, kung ano ang ikasisiyan niya, basta alam niya kung ano yung tama at mali, gumawa siya ng kabutihan, maging wise siya sa mga desisyon niya. Lahat naman ng pagtitiis at sakripisyo ni Nova ay nasusuklian ng sipag at disiplina ni Hugo sa pag-aaral. Ma, sa paglaki ko, sisiguraduhin kong makakapagtapos ako sa pag-aaral. Bibigyan kita ng magandang buhay at ibabalik ko lahat ng pagmamahal mong ibinuhos sa akin. Thank you, Ma, dahil inaalagaan at pinupuno mo ako ng pagmamahal at ipinaramdam mo kung gaano ako kaimportante bilang anak mo. Salamat dahil sa pagbibigay sa akin ng liwanag sa panahong napakadilim ng aking paligid. Nagpapasalamat ako ng sobra, Ma, dahil hindi ka sumuko sa akin.
kahit single mom ka, hindi ka nagsawang suportahan at bigyan ako ng magandang buhay. Sulat na puno ng pasasalamat ang madalas sikretong ipinapabaon daw ni Hugo sa kanyang ina sa tuwing babalik siya ng Hong Kong. Every time po akong aalis siya, parang hindi po ako bibitaw. Yun po yung lalayas na naman po siya, yung mawawala naman po siya sa tabi ko. Alam ko naman po yung hirap. Kaya lang, ginagawa niya rin yun para sa ikabubuti ko po. At sa mga sandaling mag-isa na lang siya, dinadalaw ng lungkot at pangungulila ang ina. Meron pa rin yung pangungulila ko araw-araw na gusto kong mayakap ang aking anak, lalo pag matutulog ako sa gabi. Niyayakap namin ang ibang bata, pero hindi namin mayakap ang aming mga anak. Mahal na mahal kita. Hindi kita malilimutan. Ikaw ang pinaka-importanteng babae sa buong mundo. Hayaan mo, babawi ako sa susunod, ay ang madalas na tugon ng mga OFW tulad ni Nova sa kanilang mga mahal sa buhay. Hello Hugo anak, kumusta ka dyan sa Pilipinas? Gustong-gusto kong umuwi ngayong Pasko kaso mahirap ata. Pero susubukan ko anak ko. Nagtitingin na ako ng ticket din. Sana makakuha ng mura-mura. Ilang Pasko pa kaya ang kayang tiisin ng mag-ina na malayo sa isa't isa? At magkasama. Hello po, nasa plane na po ako. And then, masayang-masaya po ako na uuwi ngayong Pasko. Wish ko lang. Kahit maghahating gabi na buhay ang paliparang ito sa Manila sa dagsa ng mga pasaherong umuwi ng bansa para sa Pasko. At syempre, hindi mawawala ang mga pamilya at kaibigan na handang salubungin sila. Pero balita namin, may isa pang kababayan natin ang hahabol sa espesyal na araw na ito. Hello po, nasa plane na po ako. And then, masayang-masaya po ako na uuwi ngayong Pasko. Ramdam na po ang Pasko rito sa airport mga kapuso at ngayon ang pinakahihintay na araw ni Nova. Sa loob kasi ng 9 na taong pagtatrabaho bilang OFW sa Hong Kong, ito po ang unang beses niyang makauwi rito sa Pilipinas para ipagdiwang ang Pasko. Kaya excited na po kaming salubungin siya. Hi Nova! Merry Christmas mula sa amin dito sa Wish Ko Lang. Wow! 9 years! Bakit mo naman pinatagal ng 9 years na wala kang Pasko sa Pinas? Kasi mahirap po, kasi malaki ang bayaran ng ticket, tsaka wala kasing time din yung mga amo ko, ma'am. So, ngayon lang po, kinayagan po ako. Wow, thank you Lord, talagang makaka-Christmas ka na rito kasama ang family mo. Ano ka kasabik? Nasabik po ako, ma'am, kasi sa tagal ng panahon, 9 years po na hindi po ako umuwi ng Christmas po, at saka first time ko din pong umattend po ng family din ng anak ko. So, wow! Mahirap. Emotional po ako. Sige nga, gano'n mo kamahal ang mga anak mo? Ano po, ma'am? Yung sobrang mahal ko po na mostly every night po na hindi po ako makatulog bago ako magpahinga. Parang gano'n, iniisip ko na yung
yung pagmamahal ko sana at saka pag-aarog ako sa kanya, ma'am, dito sa Pilipinas is binubuhos ko na lang po doon sa sa mga alaga ko. Yung pag-aalis na ako, titingin talaga siya sa mata ko, ma'am, na alam ko yung mata niya na nagsasabi na bakit kailangan mong umalis, parang gano'n. Yun yung hirap ko talaga, ma'am. Every time na uuwi po ako, yun yung hirap ko pagbalik ko, ma'am. So, hindi po ako nagpapahatid talaga, mag-isa lang ako para hindi ko maramdaman yung homesick po, ma'am. Happy ka? Nagulat po ako. Wala po kasing sinabi sa akin na ganito, ma'am. Yun parang secret eh. Surprise din. Dapat ikaw rin ma-surprise. So, sa-surprise natin yung anak mo. Alam mo na ba kung paano? Hindi pa po, ma'am. Wala pong idea. Wala ka pang idea. Day off muna si Nova sa trabaho bilang DH dahil ngayon, magiging isa siya sa mga Super Santa servers sa isang restaurant sa Tagaytay. Pero secret lang muna natin to, ha? Abangan! Wish ko lang. Kasama ang kanyang mama Loni at papa Sonny at pinsan, inipitan namin si Hugo na kumain sa labas bago sila umuwi sa Ilocos. At dito sa isang restaurant, sa isang hotel sa Tagaytay namin sila dinala. Ramdam nga naman ang Christmas spirit dito ng mga magigiliw na Santa waiter. Habang pinag-uusapan ng mag-anak ang nalalapit na family day sa school ni Hugo, patuloy ang paninilbihan ng staff na ito sa kanila. Walang kaide-ideya si Hugo na halos nasa tabi lang niya ang pinaka-importanting tao sa buhay niya. Hanggang sa isang munting souvenir ang nilapag sa tabi niya. Isang cartoon character ito na ibinili niya sa mama niya na nasa Hong Kong. Pero hindi lang pala ang munting stuffed toy na yan ang nakarating dito. Sana ngayong Pasko ay maalala. Walang iba kundi ang ina ni Hugo mismo ang present sa tabi niya ngayong Kapaskuhan. Kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. At magkasama ka. Sa sobrang gulat, walang masabi si Hugo sa mga sandaling ito. Sapat na ang di maalis na tingin niya kay Nova at ngiti sa mukha niya. Masayang-masaya po ako. Masayang-masaya. Hindi ko po ma-explain kung ano yung feeling ko po ngayon. Opo. Parang ang tagal-tagal kong hindi namin nagkita. Sobrang saya din. O Nova, join ka na sa salo-salo nila ngayon. Nilubos ng mag-ina ang pag-enjoy sa buffet lunch dito. At dahil kayo ay nasa wish ko lang, sagot na namin ang weekend staycation nyo rito sa Tagaytay. Masusulit ng mag-anak ang bonding at chikahan dito sa loft bedroom ng hotel. Para naman sa full Christmas experience, pasyal muna kayo sa Gingerbread House sa Tagaytay. Picture dito, picture doon. At aba, akalain nyong ma-experience nyo rin ang snow dito? Na-enjoy rin ng mag-anak ang relaxing at nakakakiliti na fish spa. Pati na ang mga sweet delights ng lugar na ito. Oh,
Pagandahan naman sa pag-decorate si Nova sa paggawa ng kanya-kanyang gingerbread house at cookies. At syempre, dedicated para sa ina ang gawa ni Hugo. Ang sweet naman. At dahil panahon na nga ito ng pagbibigayan, syempre may mga pamaskong handog kami para sa inyo. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po sa wish ko lang. Wish ko lang. Surprise, Nova at Hugo! Lahat ng ito ay regalo namin para sa inyo. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po sa wish ko lang. Dahil sinurprise po kami, hindi po namin akalain po na ganito, ma'am. Thank you so much po. Thank you so much. Hindi na mapigilan ng ina ang bugso ng damdamin sa kanyang unang Pasko rito sa Pilipinas na kapiling ang anak. Kasi ito yung ma'am, pinakaasam-asam ni Hugo na pag-uwi ko po, Christmas at saka family day. Paragi po siyang nagsasabi sa akin, pero hindi po ako makauwi-uwi, hindi ko maibigay sa kanya yung sakripisyo na yun. So, ngayon po yung katuparan ng araw na yun. Ito po yung pinaka-special na day po na makakauwi siya, na makakasama po namin siya sa Christmas tsaka sa New Year. Maraming salamat po sa lahat at hindi ka sumuko. Isipin mo na kahit anong mangyari, at nandito pa rin ako para sa'yo. Makita ka at makasama ka. O tama na muna ang mga luha ha? At oras na para buksan ang mga regalo. Wet wipes. Parehas na cup po siya. Para kay Hugo naman, ang nasa box na ito. Ano kaya ito? Thank you po. Meron na po siyang gamit. Isang bagong laptop ang maiuwi ni Hugo ngayong Pasko. Gusto kong bilhan. Oh my God. Sobrang pinag-iipunan po ni Mama ito para po mabilihan ako. Pero ngayon hindi na po kailangan. Ma, promise ko na mag-aaral akong mabuti at bibigyan din kita ng magandang buhay paglaki ko. Maraming salamat po sa lahat. Tsaka sa wish ko lang po at tsaka kay Ma'am Vicky Morales. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pait-pait niyo po. Mula sa kanyang munting mundo sa Hong Kong. First time kong mag-Christmas sa Pilipinas, so bumili ako ng isang maliit na Christmas tree. Hanggang sa makauwi rito sa Pilipinas, baon ni Nova ang alaala ng pinakamaningning na Pasko sa buhay niya. Dahil walang kapalit ang bawat sandali, bawat ngiti at bawat yakap na kasama na niya ang pinakamamahal na anak. Maligayang Pasko sa inyo, Nova at Hugo, at pagpalain kayo sa pagtupad pa ng inyong mga pangarap sa mga darating na taon. May ilang araw pa po para tapusin na ang pamimili at pagbabalot ng mga pamaskong regalo. Pero wag pong mabahala dahil bawat araw naman na tayo ay nagmamahalan at nagbibigayan, yun pa rin po ay araw ng Pasko. Ako po si Vicky Morales at mula po sa amin dito sa Wish Ko Lang, binabati namin kayo ng isang Merry Christmas!